Mga kababayan, ganito po kaganid, kalapastangan at kabastos ang China sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino. Ganito po kabastos ang China. Pumapasok po sila sa ating exclusive economic zone, sa ating vicinity, o sa ating soberanya o teritoryo nang hindi po nagpapaalam sa ating bansa. Ang sabi dito sa balita, namataan sila sa vicinity ng Viga, Catanduanes. Tapos yung pinaka-latest na nakita ko, lumipat lamang po sila sa Northern Samar. Mga kababayan, ayan po ang ginagawa nila. At hindi lamang po yan ginagawa ng China sa Pilipinas. Ginagawa din nila yan sa ibang bansa, kagaya ng Indonesia at Vietnam. Ang kaibahan lamang po natin sa Indonesia at Vietnam, ang Indonesia at Vietnam may tapang po na paalisin at magprotesta po para umalis ang mga research vessel ng China na ito sa mga karagatan nila. Ang kaibahan lamang po ng Pilipinas sa Vietnam at Indonesia, ang Indonesia at Vietnam, nagkakaisa po sila doon, ang mga kababayan nila, na manindigan para sa kanilang karapatan na teritoryo. Dito po sa bansa natin, tayo po'y hating-hati. Meron pong mga tao na nagkakaisa para sa bansa natin, pero may mga tao din po na nagiging instrumento at nagiging propagandista ng China para po labanan ang kapwa nila Pilipino. Ganyan na po ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Kahit pa obvious, evident na tayo binabastos at binabalahura, walang respeto ang China sa atin, may mga kababayan pa rin tayo na tila pinagtatanggol at kinakampihan po ang China, na nagpapakalat ng narrative na pro-China at nilalabanan po ang kapwa nila Pilipino. And kung hindi po ako nagkakamali, ang Catanduanes at Samar ay nasa kabilang bahagi na po ng Pilipinas. Nakatapat na po yan sa Pacific Ocean. Hindi na po yan part ng West Philippine Sea or South China Sea. Sa makatuwid, umikot na po ang China para makarating dyan. Napakalaking kabastusan na po ang ginagawa ng China sa atin. Dahil pumupunta po sila sa ating teritoryo, soberanya at exclusive economic zone na talaga namang wala na silang claim dahil kabilang dako na po ito, kabilang bahagi na po ito ng Pilipinas, pumupunta po sila ng hindi nagpapaalam. Alam niyo mga kababayan, ang kutob ko, hindi lang yan basta research vessel. Sa totoo lang, ako po may ibang pananaw sa mga ginagawang iyan ng China. Tingnan nyo ang ginagawa nila sa atin. Bumabaha dito ng pinagbabawal na gamot na ang mga suspect ay sila, na ang mga D-Lord ay sila. Sa palagay ko'y sinasadya po nila yan parang ating mga kabataang Pilipino ay masira po ang buhay. Yung mga kabataan na magtataguyod ng bansa natin ay malululong sa pinagbabawal na gamot at pag nangyari yon, tayo po'y babagsak bilang isang bansa. Hindi naman po tayo nakikinabang sa China, sila po yung nakikinabang sa atin pagdating sa ekonomiya. Yun po ang aking obserbasyon. Tapos may mga gantong pambabastos pa sila na ginagawa. Ang masakit, may mga kababayan po tayo na tila pinagtatanggol at sinusuportahan pa sila. Laban po sa kapwa nila Pilipino. Hindi po ba isang malaking insulto ang ginagawa nila? Hindi po ba isang malaking kawalanghiyaan? Tapos tatakutin pa tayo ng mga kapwa natin Pilipino na sasabihin nila na magkakagera or magiging proxy war tayo ng US. Parang tila ba gusto nila na hayaan nyo na lang na pasukin tayo ng pasukin kahit sa ang parte ng ating bansa. Huwag lang magkagera. Parang tila sinasabi nila na hayaan nyo na lang na kamkami ng ating mga teritoryo, ang ating mga resources dito sa ating bansa at makinabang ang populasyon ng China. Huwag lamang po tayong gerahin. Parang ganun po ang sinasabi nila. Pero in reality, kahit po China ayaw ng gera, kaya puro pananakot at pang GGO lamang ang ginagawa nila. Puro pagiging sakim at ganid lamang ang pinaiiral nila. At pananakot. Mga kababayan, kung hindi po talaga tayo magpo-pushback at kung hindi natin susuportahan ang polisiya ng kasalukuyang gobyerno pagdating sa West Philippine Sea at sa ating mga teritoryo at tayo ay magpapalinlang at sasama pa sa mga grupo na talaga namang tila kumakampi pa at sumusuporta sa China, ay wala na pong patutunguhan ng bansa natin. Kaya kami po ay patuloy nagsasalita at nagre-raise ng awareness para inform po tayo pare-pareho sa kawalang-hiyaang ginagawa ng China sa ating bansa. Hindi natin alam, baka yung mga vessels na iyan na pumupunta sa ating mga teritoryo at karagatan ay nagpapanggap na vessels lamang. Hindi natin alam kung ano ang dala ng mga iyan na makikita mo na lang inanod sa dalampasigan. Hindi po ba't may mga nabalitaan tayo na mga nakabalot, no? Na nakita sa dalampasigan ng mga ipinagbabawal na gamot. Hindi po natin alam kung ano talaga ang ginagawa ng mga Chinese vessels na iyan sa karagatan po ng Pilipinas na nasa kabilang dako na po, nakaharap na po sa Pacific Ocean. Wala na po silang claim doon. Talaga namang sobrang pambabastos at kawalang-hiyaan na po ang ginagawa sa atin.
Kaya wag po tayong pumayag na mamayagpag ang pananakot ng China at ang pro-China narrative na ginagawa ng mga mismo pang kababayan nating mga Pilipino. Wag po tayong pumayag, mag-pushback po tayo palagi sa comment section, sa social media, sa ating mga content, sa ating mga posts. Dahil kung hindi, makakamkam po ng China ang gusto nilang kamkamin sa ating bansa ng walang kahirap-hirap. Kawawa naman po ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino kapag nangyari yon. Kaya sa mga debate, sa mga forum, sa mga live stream, makipagtalakayan po tayo, makipag-discussion po tayo at i-push po natin ang narrative na pro-Pilipino at labanan po natin ang mga pro-China narrative. Labanan po natin ang mga instrumento at ahente ng China na ginugurgor ang mga Pilipino at binabatikos ang polisiya ng gobyerno na hindi nagugustuhan ng China. Mas mahalin at unahin po natin ang Pilipinas dahil wala pong ibang gagawa nito kundi tayong mga Pilipino na may totoong pagmamahal sa bansa natin. Imulat po natin ang mga kababayan natin na sumusuporta at kumakampi pa sa China. Yan po ang epekto at resulta ng propaganda ng China dito sa bansa natin. May mga kababayan na tayong nalinlang nila, napaniwala nila at natakot nila. Kaya naging instrumento na nila para labanan po tayong mga Pilipino dito. Huwag po tayong pumayag na magwagi sila. Hindi po tayo makikipaggera, hindi po tayo makikipag-away or makikipagsakitan. Labanan lamang po natin ang kanilang naratibo. Tulungan po natin ang ating gobyerno na tulungang umasenso ang ating bansa. Kung kayo po ay mayayaman at sobra-sobra ang pera, gumastos po kayo dito sa ating bansa at sana kung hindi nyo man maiwasan na bumili ng Made in China, sana bumili rin kayo ng produkto ng Pilipinas. Made in the Philippines, ginawa sa Pilipinas at ginawa ng mga Pilipino. Para na sa ganun makatulong po tayo sa employment sa ating bansa at sa mga negosyo ng ating mga kababayan. Kung hindi po natin maiwasan na bumili ng Made in China, bumili na lang din tayo ng mga produktong Pilipino, gawa sa Pilipinas. At kung kayo po ay mayayaman at sobra-sobra po ang inyong pera, kung magta-travel kayo, unahin nyo po ang mag-travel dito sa loob ng bansa natin. Yung tourism po ng ating bansa ang unahin natin tangkilikin. Dahil nakakatulong po yan sa ekonomiya ng bansa natin. Gaya nga po na sabi ko, ang maunlad na ekonomiya ay may malaking maitutulong para palakasin ang ating armed forces na nagbabantay ng ating mga karagatan. Ang maunlad na ekonomiya ng Pilipinas ay kikita ng malaki para magkaroon ng malaking budget para sa ating Coast Guard at sa ating Navy. Ganyan po ang ginawa ng China. Nagpalakas po sila ng ekonomiya, kaya napalakas nila ang kanilang sandatahang lakas. Kaya ngayon, kahit hindi na sa kanila, kahit sobrang ganid na, ay kinakamkam nila. Dahil malakas po sila at alam nila na mahina lamang yung bansang inaagawan nila ng teritoryo at sovereign rights. Kaya mga kababayan, bukod sa pagpupushback at paglaban sa pro-China narrative, makakatulong po tayo sa bansa natin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating ekonomiya. Gumastos tayo dito sa loob ng bansa natin, mag-travel tayo dito sa loob ng bansa natin, tulungan po nating umasenso ang mga negosyo dito sa loob ng bansa natin. Ang mga negosyong Pinoy. Sana po ay kahit papano ay magawa natin yon. Lagi po nating pangaralan at siguraduhin na ang ating mga kabataang Pilipino ay malayo sa ipinagbabawal na gamot. Dahil yung mga ipinagbabawal na gamot na galing China, sa tingin ko po ay sinasadya nila yan na pabahain dito sa Pilipinas para masira po ang buhay nating mga Pilipino, lalo-lalo na ng ating mga kabataan. Para na sa ganon, wala na pong magtataguyod sa bansa natin. Sa tingin ko po ay sinasadya po nila yan. Kaya bilang mga magulang kayo, siguraduhin nyo na ang inyong mga anak, ang mga kabataan natin, ay malayo at hindi po naiimpluwensyahan upang malulong sa ipinagbabawal na gamot. Hanggat maaari, kung pwede nyo silang i-engage or i-enroll sa sports, nang sa ganun sila po ay malayo sa pinagbabawal na gamot at hindi po maligaw ang kanilang landas. Yung po ang mga magagawa natin upang masigurado na magiging maayos po ang bansa natin sa kinabukasan. Masyado na po tayong napag-iwanan at masyado na pong malayo mga kapitbahay nating bansa pagdating sa kaunlaran. Pero may pag-asa pa po tayo at meron pa po tayong pwedeng gawin upang tayo po'y umangat at upang tayo po ay umunlad bilang isang bansa. Ang ating individual act na maayos, mabuti at matino para sa bansa natin, kapag ginawa natin yan na sabay-sabay at sama-sama, malaki po ang maitutulong niyan sa ating bansa. Malaki po ang positive impact niyan para sa kaunlaran ng ating bansa. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po meron kayong magandang takeaway sa mga sinabi ko. At patuloy po tayong magsasalita at maninindigan para sa bansa natin. At patuloy po tayong magpupushback laban sa mga naratibong hindi tama. Dahil kung hindi, sila po ang mamamayagpag, hindi po natin papayagan yon. Sana po i-like nyo ang ating video at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.